Magandang umaga mga kalahi. Ako po ang Apadman ng Templong Anituhan at nandito po tayo sa San Jose del Monte, Bulacan sa ating bakuran. No? Sa araw na ito, gusto kong ibahagi isang napakahalagang hakbang ng ating spiritual na paglalakbay. Ito ay ang pagluklok ng 109 na pangalan ng mga diwata sa Templong Anituhan. Hindi lamang ito bilang listahan ng mga pangalan, ito ay isang buhay na dambana, isang banal na mapa ng kaluluwa ng kapuluan, at isang pagbabalik ng alaala ng ating mga ninuno. Ano nga ba ang kahalagahan ng 109 na pangalan ng diwata? Ang 109 na pangalan ng diwata ay nagmula sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, mula sa Hilagang Luzon, Cordillera, Katagalugan, Visayas at buong Mindanao. Kasama rito ang mga pangalan mula sa katutubong pamayanan tulad ng mga Ivatan, Igorot at Cordillera Tribe, Mangyan, Lumad, Sama Badyaw at marami pang iba. So bakit ba ito mahalaga para sa atin? Una ay para sa pagkilala o recognition. Ibinabalik natin ang dangal at pangalan ng mga diwata na matagal nang nakalimutan. Ikalawa, unity and diversity o pagkakaisa. Hindi natin pinagsasama upang pag-isahin ang kultura, kundi upang iugnay ang bawat isa sa respeto. Number 3, continuity o pagpapatuloy, which is ito yung gawain natin sa Templong Anituhan. Ang ating ginagawa ay hindi bago. Ito ay pagbangon muli ng sinaunang karunungan. Sa Templong Anituhan, tinatawag natin ito bilang kataas-taasang konseho o kapulungan ng mga diwata ng kapuluan ng Pilipinas. So ano nga ba ang mga papel ng diwata? Ang mga diwata ay hindi lamang mga Diyos sa modernong pananaw. Sila ay tagapangalaga ng kalikasan, tagapagpadaloy ng lakas ng elemento, tagapagpagaling ng katawan at kaluluwa, tagapamahala ng balanse sa mundo at gabay ng kapalaran at espiritu. So ito yung kahalagaan kung bakit natin ibinabalik ang pananampalataya sa mga diwata, anito at engkanto. Sa ating tradisyon, may mga diwata ng bundok, karagatan, hangin, apoy, tubig, bituin, at mismong buhay at kamatayan. So, ano ang mga pagpapalang hatid ng mga diwata sa ating buhay? Kapag ang 109 na diwata ay tinawag bilang isang konseho, ang kanilang pagpapala ay nagiging buo at balanse ang daloy. Ang kanilang mga biyaya ay para sa kasaganaan, tulad ng masaganang ani, maunlad na kabuhayan, pagbubukas ng oportunidad. Ganyan din siguro yung improve income, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Para sa proteksyon, ito ang kanilang nagagawa ay pag-iwas sa sakuna at sakit, pagbabantay sa tahanan, paglilinis ng negatibong enerhiya. So ito yung mga biyaya na inihahatid ng 109 na diwata. Ano pa? Para sa unahin ng pamilya, sa pamilya at ugnayan, pagpapatibay ng samahan, pagpapagaling ng hidwaan, pagbabantay sa mga mahal sa buhay. Gayun din, isama na natin yung mga humihiling na iayos ang kanilang relasyon, lalo na sa mga nagpapagayuma, nagpapalumay at kung ano-ano pa. Para sa spiritual na landas, gabay sa desisyon, paglilinaw ng isip, paglapit sa diwa at kaluluwa. Gayun din para sa kalikasan, balanse ng panahon, kapayapaan ng dagat, ayusan ng lupa at hangin. Ito ay mainam para sa mga kapatid natin magsasaka o di kaya ay mandaragat. So paano ba natin sila tatawagin o panalanginan? Hindi kailangan ng komplikadong ritual upang makipag-unayan sa mga diwata. Maaari silang tawagan sa pamagitan ng simpleng panalangin. Halimbawa, mga diwata ng aming ninuno, dinggin niyo ang aming panawagan. Pero para sa akin, lagi kong tinatawag o dakilang kapangyarihan na sa amin nilumbika. Sinasama ko po kayo, ako, ang Apo Adman ng Templong Anituhan. Humihingi po ako ng patnubay at biyaya sa araw na to. Ngayon, kung kilala niyo yung diwata, tatawagin niyo yung pangalan, kasabay ng pagpapakilala ninyo. No? So ano pang ibang paraan, no, sa pamagitan ng pag-aalay tulad ng bigas, tubig, alak, bulaklak, insenso o usok. Kadalasan sa aming gawain nilalakay dito sa Templong Anituhan, pag ako'y nagluluto, ay inaalay ko yung niluto ko para sa mga diwata. Dahil hindi namin tinitingnan ang diwata na hiwalay sa amin, kundi kasama namin. Kaya sa bawat subo, bawat pag-inom, bawat gawa, kasama namin ang diwata. Kumbaga, lahat ng activity namin, yun yung alay namin. Siguro advance working ito para sa inyo, para makatiyak kayo na kayo ay tatanggap ng biyaya araw-araw. No? So ano pa ba ang nakasulat dito? Kung meron kayong intention o kahilingan, ay yun din po ang
ang aalay natin sa kanila na hindi ito para sa atin kundi para din sa kanila. Kaya ang lagi kong panalangin sa mga diwata na kung loloobin nila, inaalay ko ang kanilang buhay para sa kanilang kadakilaan at kalulatian upang makilala sila. At gayon naman ay ginagabayan niya tayo para nga maisagawa ang mga bagay-bagay na ito. So ang pinakamalaga ay malinis na puso, malinaw na layunin at paggalang. So yun po, hindi po natin tinitingnan ang ating diwata bilang isang utusan na para gawin kung anong ating gusto, kundi tinitingnan natin sila bilang makapangyarihan sa lahat na magbibigay sa atin ng ating mga kahilingan. Kaya binibigyan natin sila ng alay. We work with them, no? Kasi sa totoo, ang nararamdaman ko, ibang mga tao, lalo na patungkol sa aking trabaho bilang pinong binabaylan, parang tinitingnan lang ako na utusan ng mga tao. Hindi po tayo utusan. Parang kilalanin natin ang mga diwata na mayroong dangal, mayroong, yes, dapat igalang. Tulad kung paano natin igagalang din ang bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Yun kasi nakakalimutan natin no? Pag lumalapit tayo. So, halimbawa sa mga pagtawag sa diwata para sa pagpapagaling, kailangan natin tawagin ang mga diwata sa kagubatan at tubig. Halimbawa, para sa proteksyon, kailangan naman natin tawagin ang mga diwata sa bundok at lupa. Para sa kasaganahan naman, ang mga diwata ng ani at kalangitan at karunungan mga diwata ng ninuno at bituin. So ano ba ang mensahe ng 109 na diwata nito para sa atin sa templong anituhan at maaari na rin para sa dito sa ating mga kalahi, no? Sabi dito sa pagluklok ng 109 na diwata, ang aming layunin ay malinaw. Hindi namin pinapalitan ang reliyon ni Numan. So, hindi naman kasi kami replacement hindi kami alternative. Yung templong anituhan. Ang pagkakaroon ng mga diwata ay likas na sa atin. Bago pa man dumating ang mga Hindu, Buddhist, bago pa man dumating ang mga Muslim, bago pa man dumating ang mga Kristiyano, ay may mga diwata na po tayong tinatawag. So hindi natin layunin na palitan ang mga relihiyon ng kasalukuyang panahon, no? At hindi natin inaangkin bilang templong anituhan, hindi natin inaangkin ang kultura. Pinagpapatuloy natin to at pinagtitibay. So ang aming ginagawa ay pag-alaala, paggalang, pagbubuklod ng espiritu ng kapuluan. Dahil nga ang ating kapuluan, bago pa man dumating ang Kastila, no, ay nakikilala sa bawat mga indigenous people, sa mga tribo-tribo. No? Kaya ito ay isang paanyaya, hindi upang sumamba sa anyo, kundi upang bumalik sa koneksyon sa kalikasan at ninuno. Kaya sa pagkakataong ito ay inaanyayahan ko kayo na aking bibigkasin ang mga pangalan ng 109 na diwata na ito sa pamagitan ng isang panalangin. Kaya samahan niyo po ako sa araw na ito. O dakilang kapangyarihang humubog sa aming hininga at lumilikha ng buong sansinukob, kami ay buong pagpupugay na nag-aalay ng aming pinakamataas na paggalang. Ikaw nasa naunang sanhi ng lahat, tagapamahala ng kalawakan at aming manlilikha. Digin mo ang panawagan ng iyong mga anak, ang iyong mga pinagpala. Ikaw na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, sa inyo kami naniniluhod. O mga Panginoon ng mga daigdig sa itaas, mga Panginoon sa gitnang daigdig, at mga Panginoon sa malalim na kailaliman, bigyan ninyo ang aming panawagan. O dakilang kapulungan ng mga katas-taasang Diyos, mga tagapamahala ng mga espiritu ng ninuno, mga Panginoon na katagong lakas ng kalikasan, at mga gabay ng lahat ng ligaw na kaluluwa, sa inyo kami naniniluhod. Mula sa hilaga, mga tagamasid ng hilagang tanawin at mapanganib na lagusan, dinggin nyo kami. Mga tagamasid ng silangang kalangitan at amihan ng umaga, pakinggan mo ang aming daing. Mga tagamasid ng timbog na kabundukan at mga buhay na bundok, dinggin nyo kami. Mga tagamasid ng kanlulang katubigan at walang hanggang agos, tanggapin ninyo ang aming panalangin. Ikaw na dakilang kapangyarihan, aming Panginoon at manlilikha, tagapamahala ng buong sansinukob. Sa iyong kadakilaan ay pinahayag mo ang iyong sarili sa iba't ibang anyo, saklaw at banal na pangalan sa aming mga pulo. Sa sandaling ito, tanggapin mo ang aming mga handog ng tabako, bigas, alak at malalim na paggunita sa aming mga ninuno.
O mapay tao, katas-taas ang Panginoon ng mga espiritu na gumagabay sa aming kapalaran mula sa itaas. Parangalan namin, pinaparangalan namin si Mayo, dakilang tagapagkaloob ng karagatan, na ang karunungan ay nagtuturo sa amin sa pag-ani ng biyaya ng tubig. Pagbasdan mo kami ng may kabutihan, gaya ng pagbabantay ni Inang Iraya mula sa kanyang banal na bundok sa Batanes. Patahimikin mo ang mabagsik na alon sa hilaga at pagkalooban kami ng masaganang ani. O dakilang alawagan, tagapagbigay ng biyaya, ang laban, tagapagbantay ng mga mangangaso, bago ng malalim na kagubatan at sirinan sa mga umaagos na ilog, mga dakilang espiritu ng snake at snag, panatiling matibay ang aming pamayanan, mataba ang aming lupa at ligtas ang aming landas. O dakilang bagatulayan, tagapamahala ng kalangitan, Panginoong kadaklan ng rumalagasang kulog at kabunyian, dakilang tagapagdamay ng aming bayan, mga matataas na sa ilo at ng itneg at tingian, pagpalain ninyo ang aming pananim at gabayan ang aming mga hakbang. O dakilang kabunyan, makapangyarihang espiritu ng kalangitan na gumagabay sa mga igorot at mga tao ng Cordillera, tagampin ninyo ang aming tapoy at sayaw at patatagin ang aming ugnayan sa kapayapaan. O makapangyarihang makapangwa at namaratu, lumikha ng langit at lupa, Panginoong Yapo ng mga ibanag, inaalay namin ang aming pinakamataas na paggalang. O mapagkalingang nanolay, paalisin mo ang karamdaman, patibayin ang pamilya at pagpalain ang ani ng mga gadang. O dakilang binangonan at mga pwersa ng araw, buwan, bituin at ulan, protektahan ang tahanan at gabayan ang kagubatan. O kataas-taas ang buni at anggalo, panatiling masagana ang lupa ng Iloco at ligtas ang kanilang kasambayanan. O dakilang amang guwalay, tanggapin ang aming pabango at langis at batayan ang aming pamayanan. O dakilang Malyari, panatiling ligtas at masagana ang aming lambak. O dakilang Apo Iraya, bantayan ang aming sakahan at tahanan laban sa kapamakan. Dakilang Ahulutok, basbasan ang aming pamayanan sa kabundukan. O dakilang Ambuwaw, panatiling mataba ang aming lupa, ninuno. O Afo Daga, pagkalooban ang lupa ng katatagan at proteksyon. O dakilang Laon, bantayan ang daloy ng panahon at buhay. O dakilang Mahal na Makaako, ingatan ang aming ani at tahanan. O dakilang Ampon, nagsalad, itaboy ang masamang espiritu. O dakilang Magingba, protektahan ang pangangaso at kalusugan. O dakilang Magindusa, linisin ang pamayanan sa anumang kasamaan. O Apo Diyos, kasama ang kagweban at neguno, pakinggan ang panawagan ng mga nasa dalampasigan. O makapatag malaon, balansahin ang lupa at dagat. Ay sono, panatilihin ang banal na wika at kaalaman. O Kaptan Magwayan, patahimikin ang bagyo sa dagat. O Magwala at Magdili, ingatan ang lupang ninuno. O Kanloon, pigilan ang mapinsalang apoy. O Makaapo at Tagnaan, tanggapin ang aming alay. O Gamhanan, basbasan ang ilog at palayan. O Tungkong Langit at Alunsina, patahimikin ang hangin. O Bulalakaw, panatilihin ang balanse ng kalikasan. O Tahaw, tanggapin ang aming handog at iligtas sa kapamakan. O Magbabaya at Tayabon at dadanhayan hasugay, dinggin ang tinig ng mga bayan. O Magbabaya, protektahan ang mga bata at lupang ninuno. O Manama sa galugan, ilayo sa gutom at unos. O Kiranin, italaga ang mabuting espiritu bilang tagapagtanggol. O Tagbusan, makalindog at dagaw, ilayo ang gutom sa aming mga nayon. O Taganlang, gabayan ang kapalaran ng aming bayan. O Melu at Panulak, Manobo, basbasan ang kabundukan. O Kadawla Sambat at Bulan Lamugaw, panatiling dalisay ang lawa at pamayanan. O Tulos, Minaden, Mikatepo at Swala, iligtas mo sa unos at masamang espiritu. O Tuhan, panatilihin ang katarungan at kapayapaan. O Umbo, Tuhan at Umbo Dilaot, patahimikin ang alat at palain pangingisda. Sa pagkakataong ito, ay ating inalay ang ating kaisipan at ang ating diwa at ating hangarin. Kaya luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sansinukuban. O dakilang kataas-taas ang konseho ng sansinukob,
Mga makapangyarihang Diyos, tagapagbantay ng kalikasan at marangal na ninuno na tumugon sa aming panawagan sa buong kapuluan. Ibinabalik namin ang inyong mga pangalan sa hangin ng may lubos na pasasalamat at paggalang. Sa inyong pag-akyat sa kalangitan, pananatili sa gitnang daigdig at pagmamasid mula sa kailaliman ng karagatan, iwan ninyo ang aming lupa na inyong mga pagpapala. Naway manatiling buo ang banal na balanse ng tao at kalikasan. Naway malayo ang aming landas sa sakit, sumpa at maagang kamatayan. Naway sumagana ang aming pananim at maging payapa ang aming katubigan. Naway manatiling ligtas ang lupang ninuno at matatag na pamayanan sa katotohanan. Humayo kayo sa pagkakaisa at tagapag-ingat ng aming hininga. Bukas ang bilog, pinagtibay ang ugnayan at aming paggalang sa inyo magpakalanman. Mayari na pag-asatin. Kung nais mong matuto pa tungkol sa diwata at sa katutubong pananampalataya natin mga Pilipino, ay mag-subscribe ka lang dito sa ating channel. Ako ang Apo Adman ng Templong Anito ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin. Paalam.